Isang kababayan nating Pilipino ang nagbakasyon sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Ngunit pagbalik nito sa ibang bansa galing sa kanyang bakasyon ay na-detain ito at na-hold at nasa kustudiya ngayon ng pulisya sa bansang Amerika. Kaugnay ito ng paghihigpit ng nasabing bansa na pagpapadeport sa mga undocumented migrants at mga immigrants na may mga kaso. Kaliwat kanan ng mga panawagan para sa agarang pagpapalaya sa isang Filipino green card holder na nakadetini ngayon sa Seattle. Sa gitna ito ng malawakang immigration crackdown ng Trump 2.0. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sa detention tumuloy ang isang Filipino green card holder nang bumalik sa Estados Unidos noong nakaraang linggo matapos magbakasyon sa Pilipinas. Ayon sa Bayan Washington, si Max Londoño, 42 years old at residente ng Olympia, Washington, ay kasalukuyan ng hawak ng Northwest Detention Center, immigration prison ng Tacoma, Washington. May 15 nang madetene siya sa Customs and Border Protection sa Seattle-Tacoma International Airport. Base sa mga ulat, galing Pinas si Londoño noon kasama ang kanyang asawa at anak para bisitahin ang kanyang pamilya at i-celebrate ang 20th wedding anniversary nilang mag-asawa. 12 years old daw nang mag-migrate si Londoño sa US at dahil sa non-violent offenses sa kanyang kabataan, hinarang ito ng CBP agents. Ito ay sa kabila ng kanyang makailang beses na pagpapabalik-balik sa US at Pinas. Kasama ang libo-libo pang migrants, hinihintay ngayon ni Londoño ang kanyang deportation hearings. Ayon sa Tanggol Migrante Network, mula Pebrero, siya na ang pangalawang Filipino green card holder na humarap sa detainment matapos magbakasyon sa Pilipinas. Philippine Consulate, do your job! Dahil sa umano'y kapabayaan ng Philippine Embassy at Consulate, isang kilos protesta ang ikinasa ng iba't ibang grupo para ipanawagan ang agarang pagpapalaya kay Londoño at sa iba pang mga nakakulong na Pilipino. Isa ang malawakang immigration crackdown sa mga pulisiya ni US President Donald Trump mula nang siya ay maupo ngayong taon. Nakausap na ng kanyang asawa si Londoño. Siya rin ang humarap sa publiko sa patuloy na pagtatawag ng tulong para sa asawa kasama ang mga grupong nakasuporta. Ganito din ang naranasan ng isang kababayan nating Pilipina na umuwi sa Pilipinas para magbakasyon galing din sa bansang Amerika. Ngunit pagbalik niya sa Amerika ay inaresto siya sa immigration dahil sa nakitang record na dating kaso laban sa kanya, na hindi naman nga daw pinag-utos na arestuin siya noon. Halos isang buwan nang detained sa isang detention center sa Amerika ang isang Pilipinang kababalik lang sa bansa matapos ang ilang linggong pananatili sa Pilipinas. Ayon sa kanyang abogadong si Benjamin Osorio, February 28 nang harangin ng otoridad sa Seattle-Tacoma International Airport ang 64-year-old na si Llewellyn Dixon. And that's the point that she was detained by CBP and then transferred into ICE custody. So she would have had no problem had she remained in the United States. It's the travel that created the issue for her. And so even though she traveled previously, because of sort of the more aggressive enforcement policies of this administration, she was picked up and detained. Ilang migrant advocates na rin sa Amerika ang nanawagang palayain si Dixon, na isang lab technician sa Washington University. 50 taon na rin siyang green card holder o permanent resident sa bansa at ayon sa kanyang attorney, posibleng nakita ng US Customs and Border Protection ang isang embezzlement conviction noong 2001 na hindi naman daw inutos na ikulong si Dixon. Given the time between the offense and now, I think it's pretty clear on the record that she's established that she's rehabilitated, reformed, and not likely to reoffend. So, I mean, it's a single conviction in 50 years. It's hard to imagine that she wouldn't get a waiver for a crime that's 24 years old at this point. Sentimientong nauunawaan ng isa ring immigration lawyer. Una ko naisip, medyo out of the ordinary siya, diba? So normally, if you're a legal permanent resident, you have the right to come and go. Bagamat hindi pa raw nakakakita ng trip cancellations mula Filipino clients ang mga Canada-based travel agencies. Ayon sa pahayag ng Maligaya Travel, dumadami na raw ang nire-reconsider o pinag-iisipan kung itutuloy pa ba ang pagbiyahe papuntang US dahil sa mga pabago-bagong patakaran sa Amerika. They're worried na, as Canadians, mas magiging strict ang pagpasok natin sa US. Katulad ng recent na travel advisory na pinalitan ng US yung
allowable stay natin sa US. So in the past, as Canadians, we're allowed to stay for a maximum of 6 months. Pero ngayon, if we're staying there for more than 30 days, kailangan nating magpa-register or else we could face penalties or charges. Payo ng immigration lawyers, kung babiyahe papuntang US ng hindi American citizen, kabisaduhin ang ilang phone numbers ng emergency contact at paghandaan ang pagharap sa otoridad. They want to know why you would go back. So if anything, like, it's not about, okay, I'm going to come to America, go to Disneyland, and go to my friend's wedding. It's about, okay, I have to go back to the Philippines because, on April 15, I have such and such event. Or I have to go back to Canada because, I only have 2 weeks of leave from my work and ito lang yung PTO. I would be talking about why you would go back if you're a tourist, I would advise, if you have any type of criminal history, speak to an immigration attorney before you travel. And, on the other side of things, if you don't, and you've just been coming in on a tourist visa and stuff, I might expect a higher level of questioning. So just make sure you have your travel itinerary, return trip planned, all that stuff so you can easily respond to that information. But who knows going forward. Sa mga kababayan natin na nandyan ngayon sa Amerika, naglabas ng anunsyo or abiso ang Philippine Consulate or Philippine Embassy dyan sa Amerika na kung may mga problema kayo sa inyong status ay sumangguni kayo sa kanila para magbigyan nila kayo ng tulong at advice kung ano ang dapat nyong gawin.